on the love of God. Kung kaya po more on the love of God, kasi meron na akong nagawang 5 videos about the love of God. Meron tayong hanggang part 5. And then nung last February 14, The Love of God 2025 yung title ng ating lesson. So ito na po yung ating last lesson sa The Love of God dito sa month of February, dahil last day na ng February ngayon, February 28, 2025. God is love. This is according to 1 John chapter 4 verse 8 and 16. Ito ay napag-usapan na natin dun sa ating last topic, dun sa The Love of God 2025. Before we continue, maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak na patuloy na sumusubaybay, nanonood ng aking mga videos, nag-heart, nagla-like. Kung hindi pa kayo naka-follow sa aking Facebook account, please follow me. And also dun sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Dito sa ating topic na more on the love of God, meron akong naka-prepare na 7 group of verses patungkol sa pag-ibig ng Diyos or related sa pag-ibig ng Diyos. Basahin natin itong Deuteronomy chapter 7 verse 7, 8, and 9. Ang sabi, "The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people." Verse 8, "But because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, as the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Verse 9, "Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations." Sa mga versikulong ito, hinighlight ko yung mga words o group of words na love, na unang-una doon sa verse 7, yung love, yung divine love ng Diyos. Tapos sa verse 8, love, the Lord loved you. Okay? Tapos naka-highlight dyan yung He would keep the oath which He had sworn. Tapos redeemed. And then faithful God. Tapos keepeth covenant and mercy. So dito pinapakita na kung kaya siya merong awa, kung kaya ang Diyos ay faithful, kung bakit iniingatan niya yung kanyang covenant, yung kanyang pangako sa bayang Israel, kung kaya niya tinubos ang sangkatauhan at ang bayang Israel, dahil yan ay galing doon sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang very nature niya is to love. Nabanggit ko na rin itong explanation na ito doon sa The Love of God Part 1. Okay? And also doon sa aking video na ang title ay Why God Allowed Man Fell into Sin Part 2. Na yung iba pang characters ng Diyos ay nanggaling doon sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang The Triune God, the Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay ina-exercise niya yung pag-ibig sa sangkatauhan. In the person of the Lord Jesus Christ, maski dito sa Old Testament, nag-exercise na rin ng faithfulness ang Panginoong Hesukristo. Kasi actually, itong mga the Lord na tinutukoy dito is referring to the Lord Jesus Christ. Na ang Panginoon Hesukristo, yung pre-incarnate Christ, ang nakausap ng mga propeta sa Old Testament. Yung isang halimbawa ay si Abraham. Tingnan natin sa John chapter 8 verse 56, 57, and 58. Ito yung sinabi ng Panginoon Hesukristo, "Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad." Verse 57, "Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am." So dito si Abraham ay nakita niya na ang Panginoong Hesukristo, the pre-incarnate Christ. And then do sa last verse, dun sa verse ay baba, John 8:58, "Before Abraham was, I am." Yung word na I am is a noun, is the name of the Lord na nung nakausap ni Moses ang Panginoong
Diyos doon, nakarecord doon sa Exodus chapter 3. Hinighlight ko yan yung words na I am. Na yung I am na yan is one of the names of God, and that is the name of the Lord Jesus Christ. In Exodus chapter 3 verse 14. Dito ay nakausap ni Moses ang Panginoong Diyos dun sa burning bush. Okay? At ang sabi ito, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Kasi dito sinugo siya ng Panginoong Diyos doon sa kay Pharaoh. At nagtanong si Moses, Panginoon, anong pangalan ang sabihin ko? Yun ang sinasabi niya, I am. Okay? At kung naalala niyo yung aking video na ang title ay The Angel of the Lord, na doon pinaliwanag ko na yung The Angel of the Lord is the Lord Himself na nagpakita siya bilang angel. Okay? And then later on, pinaliwanag ko na itong Angel of the Lord na ito at itong I am na to is the Lord Jesus Christ. Next verse, Genesis chapter 8 verse 8. Ang sabi, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Minsan, merong nagtanong kay Ernie Baron, isang professor. Meron siyang programa sa radyo, yung knowledge power. No? Namatay na to si Ernie Baron May nagtanong sa kanya na bakit daw umiinog ang mundo. So, ang sagot niya, na kinote niya rin sa ibang scholar, na dahil daw sa pag-ibig. He is referring to the love of God, okay? The love of the Creator. Nasa versikulong ito sa Genesis chapter 8 verse 8, nagsasalita mismo yung Diyos at dinideclare niya at pinapaalam niya sa mga tao sa lahi ni Noah to 8 lang silang naligtas. Sinabi to ng Diyos after ng flood, yung global flood, namatay lahat ng mga tao, yun lang pamilya ni Noah ang nabuhay, yung nasa loob ng ark at saka yung mga hayop na nandun. So sinabi niya rito na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng global flood. Okay? So dito, pinapakita rito yung 4 season Actually, hindi lang 4 season ito. Okay? Seed time and harvest, cold and heat, summer and winter. Sa ibang bansa, merong winter. Sa atin, wala. Okay? So, na kung bakit patuloy na sumisikat ang araw, okay? Sa silangat, lumulubog sa kanluran, di ba? Kung bakit patuloy na umiinog ang mundo at patuloy na bubuhay ang mga tao dito sa mundo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil dun sa kanyang awa. Dito particularly dahil sa grasya ng Diyos. Sabi ng Bible na si Noah ay nakatanggap ng grasya ng Diyos. At nabanggit ko na yung grasya ng Diyos nanggaling yan doon sa pag-ibig niya. Supporting verses, Psalms 74 verse 16 and 17. Ang sabi, the day is thine, the night also is thine. Thou hast prepared the light and the sun. Verse 17, thou hast set all the borders of the earth. Thou hast made summer and winter. So dito, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, sinusustain niya yung buhay dito sa mundo. Okay? Sa kanya, siya may-ari nung liwanag, nung araw, yung day. Di ba? Sabi, the day is thine. At sa kanya din yung summer and winter. Okay? So, kung kaya umiinog ang mundo dahil sa kanyang sustenance sa mundo at sa buong universe. Okay? Next, balikan natin yung Deuteronomy chapter 7, yung verse 7, 8, and 9. Yung unang group of verses na pinakita ko. Ito yung Deuteronomy 7 verse 9, yung verse sa ibaba. Palaki natin konti. Yan, ang sabi dyan, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him. Ito yung gusto ko i-emphasize, yung with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Iniingatan niya yung kanyang pangako, yung kanyang covenant, yung kanyang awa dun sa mga
tao, sa bayang Israel at sa mga nagmamahal sa kanya. Okay? Dito yung love dito ay yung love ng tao sa kanya. Particular dito yung bayang Israel na hindi lahat ng mga tao may takot sa kanya, nagmamahal sa kanya. Hindi lahat ng tao doon sumusunod sa kanya. So yung mga taong sumusuway sa kanya sa Old Testament at nakakagawa ng mabigat na kasalanan ay namamatay. Okay, marami nang namatay sa bayang Israel. Magpahanggang ngayon merong gera, hindi nawawala yung gera doon sa bayang Israel. Okay? Kalaban niya yung Hezbollah, yung Hamas. Itong bayang Israel na napakaliit na bansa, sinlaki lang ito ng Mimaropa. Subalit, hindi siya masakop-sakop, hindi siya malupig-lupig ng malalaking bansa sa paligid niya. Pangita talaga na dito, ang nation of Israel is the chosen nation of God. Second to the last group of verses is Psalm 89, verse 30, 31, 32, 33, and 34. Basahin ko. If his children forsake my law and walk not in my judgments, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Sa kasaysayan ng bayang Israel, sila ay naalipin. Okay? Natatalo din sila sa gera. At yun ay bahagi ng parusa ng Diyos sa kanilang ginawang kasalanan. Okay? Commonly, yung ginagawa nilang kasalanan na sila ay sumasamba sa ibang Diyos. Yung sinasabi dito ng Panginoong Diyos, yung consequences ng kanilang ginagawa na kasalanan, transgression, okay, yung kanilang iniquities. And then dito, hinighlight ko kulay dilaw, loving kindness, faithfulness, covenant. Kung kaya hindi nawawala yung faithfulness niya, kung kaya yung covenant niya hindi niya sinisira. Okay, yung covenant niya, yung pangako niya sa bayang Israel, because of his loving kindness, because of his divine love toward the nation of Israel. Itong mga dinadanas ng bayang Israel ngayon, ito ay pagpapalo. At yung pagpapalong yan, yan ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Dun sa mga anak ng Diyos, sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, yung pagpapalo, okay, chastening, scourging, ito ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga anak niya, na ang purpose nito ay para madisiplina, para maituwid yung likong landas na kanyang tinatahak. Na kung kaya tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating buhay, kung bakit tayo nagkakasakit at iba pa, dahil sa tayo ay nais na ituwid ng Diyos para tayo ay umayon sa tamang hakbang na dapat nating sundin, yung kalooban niya. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.